Entrada 1, 2, 3, smile. Hello people, ito naman ang pinaluto kanina for lunch. Nag-request yung amo kong babae ng chicken vegetable soup. Paborito to ng aking alagang si Basma. Sakto may ubo tong batang ito, tapos malamig yung panahon and kagagaling niya lang kahapon sa ospital. Ito talaga ang all-time favorite niya na soup. Mula nung maliit pa siya, ito talaga yung hinahain ko sa kanya. Kinakain niya to with rice ng konti. Yung gulay na hinalo ko dyan, zucchini, mga ilang piraso lang naman, potato, carrots at pumpkin. Ihiwain lang natin yan ng super liit. Tapos sabi ng amo kong babae, damihan ko daw ng gawa ng soup, ibibigay niya sa kapitbahay namin. Gilid lang naman ang bahay to. Sabi niya nanganak daw, kaya magbigay daw siya ng soup or something food. Gumamit ako dyan ng chicken breast, hiniwa ko lang ng super liit. Tapos kailangan din natin dyan ng white onion, garlic at konting ginger. Igigisa lang natin yan gamit ang butter. Pwede naman olive oil. Tapos unahin natin igisa yung luya ng konting-konti para hindi maanghang kasi mga bata yung kakain. Tapos white onion para manamis-namis. Masarap din talaga yan. 1, 2, 3, smile. Igigisa lang natin mabuti yung ating mga aromatics para masarap yung ating soup. Then saka natin igisa or ilagay yung ating chicken breast. Hiniwa ko lang yan ng super liit din na pa-cubes. Pwede naman din gilingin yan. Parang tinola lang to ba na hiniwa lang yung mga gulay. Maraming gulay lang yung halo. Tapos chicken breast yung gamit natin. And then naglagay tayo dyan ng asin, paminta. Kung meron kayong chicken stock, mas masarap pa. Wala akong chicken stock, kaya yung gagamitin nating pangpalasa dyan is yung broth cubes na chicken. Pagkatapos naman na gisa nating mabuti yung ating aromatics at yung ating chicken, saka nating ilagay yung ating mga gulay. Super dali lang yung soup na yan. Pakuluan lang natin yan lahat kasama yung gulay. Ginawa ko tong soup na to dati para lang to sa baby kong alaga. Ikaso nagustuhan din pati ng mga amo, kaya siniserve ko na to pati Ramadan time. Napuno na yung kaldero na ginamit natin, kaya nilipat ko sa malaki. After nagisa-gisa ng konti yung gulay, saka natin mag-add ng, kung meron kayong chicken stock dyan, pwede kayong mag-add and then water. So sa akin, purong tubig yan, tapos naglagay tayo ng broth cubes, chicken broth cubes, and then pakuluan, yun na. And request din itong alaga kong si Basma nung nakarang araw pa, ay sambusa daw. Na-miss niya ata yung sambusa. Kaya naman, gagawa tayo ng beef sambusa or meat sambusa. Sa beef sambusa, syempre magluto tayo ng beef, ground beef. Gamit ko ay 1 plate na beef. Siguro mga more than 1/4 kilo yan. And then, gisa-gisa lang natin yan sa konting-konting oil. Yung beef namin dito na ground beef ay wala iyang fats. Puro yan siya laman. Kaya, naglagay ako ng konting mantika. Pero kung meron kayong ma-fats dyan na wag na kayo maglagay ng oil. Sa pangpalasa naman, asin, paminta, at naglagay tayo ng mixed spices ng konti. Lutuin lang natin yun until maiga ng konti at mag-oily na. And then, set aside muna. At ito yung panglahok niya. Nag-chop tayo dyan ng chives, green chives, tapos naglagay tayo ng dill. I-chop din natin yung dill. Konti lang para hindi mag-overpower yung lasa. Then, saka natin i-mix doon sa niluto nating beef. And then, nag-chop ako ng boiled egg ng 4 pieces yan. Pero depende pa rin yan sa mga amo. Yung ibang mga amo dito ay yung meat sambusa nila or laham na sambusa, walang itlog. So, nakadepende yan sa gusto ng mga amo. And yung favorite kong wrapper ng sambusa ay yung Gawar brand. Ganito yung itsura niya. I-screenshot na lang kung gusto nyo. So, sa pagbalot naman ng sambusa, ito naman yung way ko ng pagbalot. So, depende sa inyo kung paano kayo magbalot ng sambusa dyan. Basta sa akin, ganito lang siya. Kasi tupi muna natin ng patriangle and then i-fold uli ng patriangle para tayong nagtupi ng flag ng Pilipinas pag nag-flag ceremony sa school. Tapos ilagay natin yung filling, konti lang, ayaw ng mga amo dito ng marami yung palaman. Tapos tupi-tupi lang na patriangle yan. Para lang yan yung triangle na paputok. Ganon lang yung itsura. Tapos, sa dulo naman, ginupit ko din siya. Kaya ako siya ginupit para madali siyang isuksok dahil isusuksok ko yan. Yung iba naman na way dyan is maglagay sila ng flour para didikit at hindi na sila susuk-suk-suk-suk. So, sa akin ganyan lang para wala na siyang flour na ipapahid-pahid. Yan namang sa dulo, bago ko ako naglagay ng filling, tinupi ko din yun para hindi siya sagabal. Pwede naman yun hindi tupiin talaga. Minsan kasi pag matigas yung wrapper dyan, mapunit siya habang tinutupi natin. Kaya
ginupit ko yung dulo doon. Dito pala sa bahay, pag mag-request sila ng meat sambusa or laham sambusa, kailangan talaga fresh. Pagkatapos kong balutin, ipiprito na. Or hindi, ayaw nila yung isa-stack muna sa freezer. Kasi nga, ayaw nila yung itlog, yung white egg, 'di ba? Pangit 'yun pag nakalagay sa freezer, para siyang rubber band. Nagprito tayo ng sambusa, pumunta diyan yung amo ko, nag-check siya kung ready na ba yung food para ibigay doon sa neighbor. Yung plano talaga is yung soup lang naman talaga yung ibigay. Nakita niya yung sambusa na parang pwede naman i-share yung iba. Kaya nagtanong siya sa akin baka pwedeng magbigay pa sa kanila ng sambusa. Eh sabi ko, pwede naman, enough naman 'yun. So ayun, inuna ko muna yung para sa neighbor, yan yung para sa neighbor. Tapos yung soup noon, ininit ko na, tapos nilagay namin sa warmer. Nagprito din pala ako dyan ng cheese sambusa. Meron kaming stock sa freezer. Nagsayang din ako para sa amin ni Belle at para sa mga bata in case na gusto nila yung soup na i-pair sa kanin. And that's it. Thank you so much for watching.